Amanda's POV. Bantay sarado ako ngayon at hindi maaaring umalis sa mansyon ng aking mga magulang. Naghigpit si Daddy. Naiintindihan ko naman ito kung bakit niya ito ginagawa sa akin. Ayoko na rin na salungitin pa siya dahil iba na ang galit nito. Nang sinabi nito sa akin na wala itong balak na galawin ang kumpanya ni Romano, ay napanatag ako. Yun lang naman ang iniisip ko talaga. Ayoko na dahil sa nangyari sa akin ay mas magalit ito kay Romano. Hindi naman ito kasalanan. Ako ang hindi nag-ingat. Amanda, anak! Napatingin ako sa pinto ng aking silid nang marinig ang boses ni Mommy. Bumangon ako mula sa kama at lumapit doon. Mom? Nakangiti ito sa akin, nabuksan ko ang pinto. May bisita ka, anak. Bago ko pa maitanong kung sino yon, ay biglang lumabas mula sa gilid si Tess, ang aking kaibigan. Amanda! Sigaw nito at niyakap ako. Maiwan ko na kayo ha? Magpapaakit na lang ako ng merienda kay Manang para sa inyo. Tumango ako kay Mami at ngumiti. Nang makapasok si Tess sa aking silid, ay isinarado ko ang pinto at nilapitan ito. Bruha ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin na muntik ka ng pumanaw? Paano na ang mga anak mo sa pet house ko? Diyos ko, siguradong miss na miss ka na ng mga yon. Ako rin naman, miss na miss ko ng mga to. Pero dahil nga hindi pa ako makakauwi sa bahay ko, ay hindi ko pa rin sila pwedeng makuha. Hindi naman sila maaari dito sa mansyon dahil allergic si Mami sa balahibo ng pusa. Ang daming nangyari sa buhay ko, Tess. Kaagad nagsalubong ang mga kilay nito. Anong marami? Isang buwan ka lang mahigit na nawala dahil nagbakasyon ka, ay marami nang nangyari? Bakit? Kwento mo naman. Tess! Napatayo ito na makita niya na umiiyak ako. Lumapit siya sa akin at hinila ang isang upuan upang pumuesto sa harapan ko. Oh gosh, should I call tita? May sumasakit ba sa'yo, Amanda? Tanong nito. Don't call, ma'am. Okay lang ako. Inabutan ako ni Tess ng tissue at pagkatapos ay hinaplos nito ang aking likod upang kumalma ako. Nang matigil ako sa pag-iyak ay tinitigan ko siya. Amanda, ano ba nangyari? I was so worried when I learned from your brother that you got into an accident. Ano bang ginawa mo sa Tagaytay? The man I love was living there, Tess. What? The man you love? Love as in pag-ibig? Tumango ako. Nagsimula akong ikwento sa kanya ang lahat-lahat na nangyari at sinabi ko sa kanya ang kalokohan na ginawa ko. What the? Bruha ka? Totoo? Hindi makapaniwalang tanong nito sa akin. Mukha ba ako nagbibiro? Iiyak ba ako na ganito kung nagbibiro ako? Tanong ko sa kanya. Nakagat ni Tess ang kanyang pang-ibabang labi at pagkatapos ay kinurot ako sa tagiliran. Aray! Mali yun! Kaso wala na. Ito na at nagsasuffer ka na. Sabi nito at napapailing. Alam na alam ko na mali. Kaya nga wala akong sinisisi dahil sa mga nararanasan ko ngayon. I am making things right with Romano and my father. Napanatag naman ako na makuha ko ang salita ni Dad na wala siyang gagawing hakbang para malagay sa alangan ng kumpanya ni Romano. Nakausap ko rin ang mga kapatid ko at nakiusap ako na huwag silang gagawa ng kung ano dahil lang sa nangyari sa akin. Yummy ba, Amanda? Kasi kung hindi, mag-move on ka na. Marami namang gwapong kakilala mga kapatid mo. Pareto ka na lang. Mabilis kong hinila ang buhok ni Tess dahil sa sinabi nito. Aray ha? Payong kaibigan lang naman. Nagsasuggest lang, nananabunot agad. Anito. Mahal ko nga si Romano. Mahal rin niya ako. Kung mahal ka niya, bakit hinayaan ka pa niya maghirap para lang mapatawad ka niya? Umikot ang mga mata nito at humalukikip sa aking harapan. Kasi para sa akin, sa mga kwento mo, sapat na yun para masabi ko na nagsisisi ka sa ginawa mo. Dapat ay kahit papaano, lumambot na ang puso ng bebe mo. Kaso bakit biglang may ibang babae pang involve? Anong pangalan nga? Tari? Clarice. Pumitik ito sa ere. Oh, may mahaderang babae pa na hindi makamove on na naroon. Threat siya for you because that woman likes your bebe. Baka mamaya kung ano nang ginagawa nila Amanda. Nangamba ako sa sinabi ni Tess.
Lalo at alam ko na naroon nga si Clarice at inaasikaso si Romano. Also, Romano is letting her to take care of him. Ang sakit na nun sa akin. Tess, wag mo naman akong pag-isipin. Oh, bakit? Akala ko ba ay ayaw mo na? Akala ko ba sumuko ka na? Yun naman talaga ang plano ko. Kaya ko rin isinauli kay Romano ang singsing na ibinigay nito ay magsisimula na akong kalimutan siya. Nasaktan ako ng sobra na makita ko itong kasama ni Clarice. Ang mahalaga na lang sa akin ang mga oras na yon ay gumaling ito at maalagaan niya ang sarili niya. Sinabi ko rin kay Luther na hindi ko nasusubukan pang makuha ang patawad ni Romano dahil kitang-kita ko na galit talaga ito sa akin. Pero alam kong imposible at lahat ay salita lamang. Palaging nasa isip ko si Romano kaya sobra ako nasasaktan ngayon. Dahil kahit na sinabi ko nang hindi na ako gagawa ng paraan para mapatawad niya, ay andito pa rin ako at umaasa na isang araw magkakaayos kaming dalawa. Napahawak sa noo niya si Tess at iiling-iling. Naiintindihan ko, Amanda. Pero Amanda, stop na. Huwag mo nang subukan pang puntahan ng lalaking yon. Kung talagang mahal ka niya, ay pupunta yun ng kusa sa'yo. Sana lang ay ma-realize niya kaagad ang mga ginawa niya. Kasalanan ko naman eh. Sinamaan ako ng tingin ni Tess. Pinagtatanggol mo pa. Alam mo na natama ang mga ginawa mong efforts para mapatawad ni Romano. Alam mo rin na sobra ng pagtataboy niya sa'yo. Why are you still defending him? Because you love him? Amanda, Romano is blinded by his anger and you are blinded by your love for him. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra na nagawa mo para sa isang kasalanan na pinagsisisihan mo naman? Mahal na mahal ka, hindi ba? Pero bakit dahil lang sa isang pagkakamali, ipagkakait niyang kaligayahan ninyong dalawa? If he really loves you, then he will understand what you did. Lalo pa at naipakita mong talagang pinagsisisihan mo ang panuloko sa kanya. You entered his house and pretended as a maid. He fell for you. You said that he loves you so much. Nagpropose pa nga at binigyan ka ng singsing. Ibig sabihin ay, seryoso sa'yo talaga. For me, if Romano really loves you, he will forgive you. Sino ba si Mandy at Amanda? They are just one person. Did you change your attitude? Umiling ako. Wala akong binago. Ako pa rin yon, si Amanda. See? Ang pagkakaiba lang ninyo ni Mandy at Amanda ay ang pisikal na itsura at ang katayuan sa buhay. Why is your bebe is being so pabebe, Amanda? Kasi nga, niloko ko siya, Tess. Nandun na tayo, Amanda. Niloko mo dahil nung una ay ayaw mo mag-asawa kaya pumasok ka sa bahay niya at nagpanggap ka. Na-inlove siya sa personalidad mo bilang si Mandy. And while you were there, you fell for him also. Because you saw how great he is. At ngayon ay nagsabi ka na ng totoo at nasaktan mo siya. But you know what? True love will not fade with just one mistake, Amanda. Kung natabunan ng galit ang puso ni Romano, ay hindi tunay na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa'yo. Ito ang unang beses na nagmahal ako. Wala akong masyadong alam. Lahat ay bago para sa akin at habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Tess, ay mas naiintindihan ko na kung bakit galit na galit ang aking pamilya. Pati na si Luther. Lumapit sa akin si Tess at pinunasan niya ang aking magkabilang pisngi. If he really loves you, he will come to you this time after you said that you will stop getting his forgiveness. You did your best. Ginawa mo ang makakaya mo. Pero tama na ha? Tama na. Ipahinga mo yung puso mo. Naaksidente ka pa na dahil sa pagsubok mo na mapatawad niya. Ano ba siya? Gold? Doon ako napatawa sa sinabi ng kaibigan ko. Humiwalay sa akin si Tess at bumalik sa upuan nito na nasa harapan ko. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko sa mga sinabi nito sa akin. Pero may gusto lang akong malaman, Amanda. Bigla akong kinabahan. What is it? Sabi mo ay nagpanggap kang maid sa bahay niya. Tapos nandoon ka pa lang ay mahal ka na at ayaw kanyang pakawalan. He even proposed. Tell me, may nangyari na ba sa inyo? Sandaling katahimikan na ang namayani sa paligid dahil sa tanong sa akin ni Tess. Seryosong seryoso ang mukha nito na nakatingin sa akin habang hinihintay ang sagot ko. Ang pagiging emosyonal ko ay biglang nawala dahil sa nakikita kong itsura nito. Huwag mo tong sasabihin sa kahit na sino ha. Tsismosa ka pa naman.
Tumango ito ng sunod-sunod na talagang mahahalata na curious ito sa sagot ko. I know this reaction of her. We did it. 2 times pa lang naman. Talaga ba? Nagulat ako nang biglang tumili si Tess. Sa lakas ay kaagad akong tumayo at tinakpan ang bibig nito. Buwisi talagang lakas ng boses nito. Tess, huwag kang sumigaw. Baka marinig ka ni Mami eh. Ani ako rito. Tumango ito at tinapik-tapik ang kamay ko na nakatakip sa bibig nito. Kaagad ko iyong tinanggal. Ha! Buwisit ka? Hindi ako nakahinga. Ang ingay mo kasi. Bruha ka? Nagsalo na kayo? Talaga? 2 beses? Saan? Inirapan ko ito. Lovemaking. Oh, lovemaking? Ano nga? Saan? Sa kailang beses? Sa banyo. Ang ibig kong sabihin, sa kwarto niya. Natutop ni Tess ang bibig nito dahil sa sinabi ko. Nakita ko na napatingin ito sa malayo at napapadyak ang paa. Nang humarap siya sa akin, ay nagsalita itong muli. OMG Amanda, nakaramdam ka na ng langit? Kainggit, kwento mo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Bruha talaga to? Talagang ipapakwento pa sa akin ang ginawa naming lovemaking ni Romano. Bigla ko tuloy naalala kung paano namin yun ginawa. Uy, you're blushing Amanda. Naaalala mo no? Bruha ka? Nagustuhan mo ba? Wild ba si Romano? Namamalo? Napalo ko ito sa braso dahil sa mga sinabi nito. Aray ko naman, nagtatanong lang eh. Ano nga? Tumirik pa ang mga mata mo? Mabuti ka pa nakatikim na. Ako kaya kailan? Malapit na mag-expire ang matris ko eh. Tess is really a comedian. Kanina lang ay sobrang emosyonal ko. Ngayon naman ay tumatawa na ako dahil sa mga sinasabi nitong walang filter. So Amanda, masarap nga? Tanong nito ulit. Masarap naman. Ngayon naman ay ako na ang pinalo nito sa braso. Aray ko! Kaya pala hindi ka nakamove on eh. Beses, pero siguro super hard no? Pero ito next question. Talong ba? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko sa tanong ni Tess. Inalayo ko ang mukha ko sa kanya at tinakpan ko ang mukha ko nang biglang pumasok sa alaala ko ang unang araw ko sa bahay ni Romano. Kung paano sumaludo ang kasangga nito sa akin. Teka, paano ba kami napunta sa ganitong usapan? Nagsasabi ako ng sakit ng puso ko kanina. Gatalong nga! Your reaction said it. Nasukat mo ba? Tess? Sigaw ko sa kanya dahil nagiinit na ang mukha ko dahil sa iya at dahil rin naaalala ko ang ginawa namin ni Romano. Grabe! Maya-maya ay narinig kong kalmado na ang boses ni Tess. Mapapasana all ka na lang talaga. Bulong nito. Tinungo nito ang aking kama at naupo. Sana all hindi na birhen. Sana all nakatikim na ng hotdog. Grabe ka Amanda, naunahan mo pa ako. Sa kabilang banda, 1 linggo na ang nakalipas muli. Tess invited me to go out. Sinabi niya sa akin na hindi ako dapat nagmumukmok sa aking silid at isipin ang mga nangyari sa amin ni Romano. Pero anong magagawa ko? Kahit nasaktan ako ng sobra, ay ito at umaasa ako na magiging maayos pa kami. Are you sure you don't need a guard? Tanong ni Mami sa akin. Hinihintay ko na lang na dumating si Tess. Ito ang magmamaneho. Hindi na ako maaaring mag-drive mag-isa simula noong maaksidente ako. My parents and brothers were so worried that they took my car keys. Hindi na po Mami, kasama ko naman po si Tess. Maglilibot lang po kami sa mall. Sagot ko. Tumango si Mami pagkatapos ay hinawi nito ang aking buhok. Anak, do you really love Romano? Out of nowhere, Mommy suddenly asked me that. Nabigla ako nang isingit ito sa usapan si Romano at ang pagmamahal ko dito. I noticed that you were always spacing out. Nag-aalala ako. Naisip ko, if it has something to do with Romano and your engagement, are we pressuring you to marry Luther?
I don't love Luther, Mommy. He's just a friend. Alam rin naman po ni Luther kung sino ang mahal ko. He knows that I love Romano so much that I am willing to do everything for his forgiveness. Nahinto lang po ko dahil nga nakita ko babaeng may gusto sa kanya na naroon sa bahay nito at inaasikaso siya. Naisip ko na baka nga hindi na niya ako mahal at baka hindi ganun kalalim ang nararamdaman niya para sa akin. It hurts me. Until now. Sobrang sakit, Mami. Pero mahal na mahal ko pa rin po. Sobra. Hinawakan ni Ma'am ang mga kamay ko ng mahigpit. I know, ramdam ko anak. Kaso galit ang daddy mo. Sinubukan ko siyang kausapin kung maaari na matulungan ka niya na maging maayos kayo ni Romano. Pero sa tuwing babanggitin ko ang pangalan noon, ay iniiba niyang usapan. Ngumiti ako. Dad was so hard to please when he already said his final words. At sinabi na niya sa akin na tama na. Hihinto ko na. Bago ako sa kanya sumang-ayon, ay sinabi ko na hihinto na ako sa paggawa ng paraan upang mapatawad ni Romano. Kung maipapangako nito na hindi madadamay ang kumpanya na pinaghirapan nito. I don't want them to treat Romano badly because of me. Ako naman ang pinagmulan ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Ako ang nanloko dahil sa pagiging makasarili ko. I will be okay soon, Mommy. Sa ngayon ay susundin ko muna ang mga payo ni Tess. Lalabas kami upang kahit papaano ay makalimot sa sakit. I am just thankful that I have a friend like her. Hinagka ni Mommy ang aking noo at pagkatapos ay ngumiti ito. Nang mapatingin ito sa likod ko, ay napalingon ako. Amanda, let's go! Papasok na si Tess sa aming bahay. Hello po, tita. Aalis po muna kami ni Amanda. Magbe-beauty transformation po siya. Alam niyo na po, pag broken-hearted ay hindi dapat nagpapakalosyang at nagmumukmuk sa bahay. Need po mas gumanda para pag nakita ng ex, masabi na, "Hi, ako nga pala yung sinayang mo." Hindi ba, tita? Napapatango at ngiti na lang si Mommy sa mga sinasabi ni Tess. Ako naman ay napahawak sa aking noo habang umiiling. Thank you for making her happy, Therese. San ba kayo pupunta? Sa mall po, sa bagong open na salon ko. Napataas sa mga kilay ko kay Tess nang marinig ang sinabi nito. Salon? May salon ka na? Tumango siya sa akin. Yes! Magta 3 weeks pa lang. Nag-open ako ng salon sa DM Mall. Doon muna tayo magpunta. Wala na atang mapaglagyan ng pera itong si Tess. Napakarami na nitong negosyo. She has a pet house, clothing store, at napakarami na ng branch. She also has a restaurant named Catalina's. At ngayon ay meron naman itong bagong bukas na salon. Okay, mag-iingat kayo ha? At Amanda anak, don't forget to call me para hindi ako mag-alala at ang daddy mo. Yes po, Mommy. Nang makapagpaalam kami ay tinungo na namin ni Tess ang labas ng aming bahay. I'm sorry Amanda, late ako. Nakiusap kasi si Mommy na pumunta ako sa bahay nila para magdala ng mga damit galing sa store ko. Ako nang pinapili na 5 damit for Caitlin's 1 week at Paris. Si Caitlin ay kapatid nito, isang sikat na modelo. Okay lang naman, pero hanggang kailan ka ba kukuha ng mga damit sa iyo ang kapatid mo? She needs to pay it. Also, why do you need to pick her clothes? Hindi ba marunong tumingin ng damit si Caitlin na babagay para sa kanya? Wala ba siyang alam sa fashion? Pinaandar ni Tess ang kanyang sasakyan at tinungo na namin ang mall kung nasaan ang salon niya. I need to do that, Amanda. Yun na lang rin kasi ang dahilan para mapansin ako ni Mommy. The tone of her voice changed. Ganitong-ganito ito kapag ang pinag-uusapan namin ay ang pamilya nito. Caitlin is a model. Sikat internationally. Sikat rin sa Pilipinas. At ang isa sa ikinakainis ko sa kapatid niyang yon ay nang malaman ko kay Tess na give up nito ang modeling para dito. That Caitlin asked their mother for Tess to quit. Tess' mother asked her to quit modeling so that Caitlin would have the spotlight. Nakakainis dahil pangarap ni Tess yun na nakamit na sana niya ngayon. Matunog na matunog noon ang pangalan ni Tess sa runway world. Sa edad na 15 taong gulang, ay napakarami na nitong ina-achieve dahil sa pagmomodelo. Pero nakakainis lang, dahil sa pagiging mabait nitong anak at kapatid, ay binitawan nito ang pangarap niyang yon.
Halata naman na inggit dito ang kapatid. At lahat ng meron si Tess ay nais nitong kunin. Amanda, come on! What's with your face? Biyernes Santo ba? Tess, hanggang ngayon ba'y sinusunod mo pa rin ang lahat ng gusto ni Tita Lana at ni Caitlin? Hindi pa ba sapat yung pinatigil ka sa modeling para makuha ni Kitty ng atensyon ng mga tao? Para mapunta sa kanya mga offers nun sa'yo? Your mother talked to them, right? At nagtagumpay nga na ang lahat ng mga brands noon na nais kang kunin ay si Caitlin ang kinuha ngayon. Your sister is enjoying the spotlight that she wanted. And now, they are getting things from you nang hindi sila nagbabayad sa'yo. At still business. Kung paminsan-minsan ay maiintindihan ko, pero yung madalas ay iba na. Saka, they are not treating you right. Pansin ko na kapag may kailangan lang saka ka tinatawagan. Tipid na ngumiti sa akin si Tess. I am just doing what I think will help my mother. Even if it's always about Caitlin, Amanda. Baka kasi makalimutan ni Mami na may isa pa siyang anak. Hindi na ako nagsalita pa dahil sa mga narinig ko sa kaibigan. Nalulungkot ako sa tuwing pinag-uusapan ang pamilya nito. Tess is a jolly person. She can stand on her own. She's so independent. We are here! Welcome to Catalinas! Inilibot ko ang aking paningin sa buong salon ni Tess sa Dia Mall. May 5 customers na nagpapaayos ng buhok. Ma'am Therese, magandang tanghali po. Lumapit ang 3 staff sa amin. Hinuwakan ako ni Tess sa aking balikat at iniharap sa mga ito. My best friend needs a makeover. Kasi siya ay broken-hearted. I need you guys to dye her hair vanilla blonde. Pagandahin niyo ha? Mabilis akong napalingon kay Tess at tinampal ito sa braso. Hoy, gupit na lang. Magpapagupit na lang ako na maiksi. Umiling si Tess sa akin. Nope. Luma na yung pag-broken ka, magpapagupit ka na maiksi. Ngayon bago na. Pag broken-hearted ka, magpakulay ka. Itinulak ako ni Tess at pumasok kami sa isang silid. Sandali nga. Kayo nang bahala sa BFF ko ha? 2 oras rin na inayusan ako sa salon ng kaibigan ko. Katulad ng sinabi nito, ay vanilla blonde nga ang ikinulay sa aking buhok. Nakatingin lang ako sa salamin habang binoblower ang buhok ko. Okay na po ma'am, tapos na po. Sabi ng babae sa akin. Tumayo ako at tinignan ko ang aking sarili sa salamin. I didn't know that vanilla blonde hair color would suit me. Ito ang unang beses na nagpakulay ako ng buhok at dahil yun sa kaibigan ko, na linggo-linggo ay iba ang kulay ng buhok. Nilapitan ko si Tess at nakatuon ang mga mata nito sa cellphone nito. Nang mapansin na nasa harapan niya ako, ay ibinaba niya ang hawak at tumayo. Wow! Ganda! Tapos salika at makapaghanap ng damit. Kaagad nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa sinabi nito. Wala na rin akong nagawa ng hilahin ako ni Tess at dalhin sa shop nito. Hinayaan ko na siya sa mga gusto niyang gawin. Pumili ito ng red velvet backless fitted dress at ipinasuot sa akin. She said that we are going to her bar. Magpapakasaya daw kami at nakapagmensahe na ito kay Mommy at Daddy, kaya wala na akong dapat na isipin. Pero dahil nga ayoko mag-alala pa ang mga magulang ko, ay nagpadala na rin ako ng mensahe. Nakatanggap rin ako ng mensahe kay Luther. He's asking me if I am busy. Nais kasi nitong pag-usapan ang gaganapin na kaarawan ng kanilang ina sa Pangasinan. Ang flower shop ko ang kinuha ni Luther na mag-aayos ng mga bulaklak sa venue. Nang sinabi ko na wala ako sa bahay, ay kaagad nitong tinanong kung nasaan ako. Sinabi ko lang na kasama ko si Tess at pupunta kami sa TC bar. Hindi na ako nakatanggapan ng sagot pagka-reply ko noon. OMG, ang sexy! Hahanap tayo ng papa mamaya sa bar para makalimutan mo na si Romano. Tess, wala naman akong balak na kalimutan si Romano eh. Wala rin akong balak maghanap ng iba dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Sabi ko sa kanya habang hinihila niya pa ako palabas ng mall. Pumasok kaming muli sa sasakyan nito. Madilim na at hindi ko namalayan halos ang oras dahil sa daldal ng kaibigan ko. 1 linggo na at wala ka pa rin ginagawang hakbang, di ba? Tanong nito sa akin. Amanda, you are a beautiful woman. Kung dahil lang sa ginawa mo ay mawawala ang pagmamahal ni Romano, then he doesn't really love you. Mababaw ang pagmamahal na sinabi niya sa'yo. Come on, cheer up, let's party. Para rin mawala naman ang lungkot mo.
Tumango na lang ako sa kanya at nagpatangay na lang talaga ako kay Tess. Nais ko rin na kahit papaano ay mawala sa isipin ko si Romano dahil sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari ay sobra akong nasasaktan. Ma'am Therese! Hi! Marami na bang tao? Tanong ni Tess sa mga bouncers. Opo ma'am, palagi naman po. Nakangiting sagot ng isa. Okay, thank you. Iginiya ako ni Tess papasok sa bar. Malakas na tugtog ang sumalubong sa amin. May mga nagsasayawan sa dance floor. Kaagad akong hinila ni Tess at lumapit kami sa bartender. Owen, give us 2 shot glass of tequila. Mabuti na lang at bago kami pumunta dito ay nakakain na kami sa mall kanina. Mukhang hindi ako magpapakasaya. Ito po ma'am. Tess gave me the tequila. Diniretso niya ng inom ang kanya. Umiinom rin naman ako pero hindi madalas. Let's party, Amanda! Kalimutan mo ng damuhong si Romano. Hahanap tayo na mas malaking hotdog dito sa bar ko. Mabilis kong ibinaba ang shot glass at tinakpan ang bibig ng kaibigan ko dahil sa sinabi nito. Shut up, Tess! Nakakahiya. Baka may makarinig sa'yo. Nako, iba talaga kapag nakatikim ng hotdog eh. Si Tess ang tao na hindi pa umiinom pero lasing na. Maingay sa buong bar at humihiyaw pa ang iba. Hinila akong muli ng kaibigan ko sa gitna ng dance floor at nagsimula itong sumayaw. Napabuntong hininga na lang ako na makita ko kung paano ito makipagsayaw sa mga lalaki na nakapalibot dito. Mukhang gagawin niya akong tagapagbantay dito. Hey! Napalingon ako nang biglang may humawak sa braso ko. Inalayo ko ang sarili nang makita na isa itong estrangherong lalaki. What's your name? You are? Pinasadahan ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakaramdam agad ako ng takot nang makita ko na lumunok ito habang nakatingin sa aking katawan. Gorgeous! Matagal ka na bang pumupunta dito? Imposibleng oo, dahil hindi ko mapapalampas ang isang magandang babae na katulad mo. I'm sorry. Yun lang ang sinabi ko at tinalikuran ang lalaki. Kaagad kong hinanap sa dance floor si Tess pero hindi ko na ito makita. Where is she? Are you alone? Baka gusto mo na may kasama. Nakasunod pala sa akin ang lalaki. Bumibilis na naman ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. No, thank you. Kasama kong kaibigan ko. Siya yung may-ari nitong bar. Kaagad ko nang hinanap muli sa dance floor si Tess pero hindi ko na ito makita. Nang aalis ako upang hanapin ito sa itaas ay naramdaman ko ang kamay ng lalaki sa aking braso. Bigla akong natakot nang hilahin ako nito palapit. Come on, I am Fernando. Hindi mo ba kilalang pamilya ko? My father owns a company. He is a CEO. Excuse me, but I am looking for my friend. Humanap ka na lang ng ibang... Ano ba? Sigaw ko at sinampal ko ang lalaki nang hawakan nito ang pang-upo ko. No one noticed us. Kahit na ang lakas na ng sigaw ko, ay walang nakapansin sa amin dahil sa tugtog. Hard to get ka pa. If I know na isa ka lang sa mga babaeng mababa ang lipad at nagdamit lang na maganda para makakuha ng mayaman. Come on, I can pay you. Marami akong pera. Muli ko itong sinampal. Mahilig ka? Kung marami kang pera, ay mas marami akong pera sa'yo. Tumalikod ako at mabilis na sana nga alis nang hapitin ako sa bewang ng lalaki at ilapit dito. Amoy na amoy ko ang alak sa katawan nito. You smell so good, miss. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Hindi ko ito maitulak dahil sa higpit ng kapit ng mga kamay nito sa bewang ko. Idiniin pa nito ang katawan nito sa akin at ramdam ko ang kasangga nito. Gising na gising. Nang maramdaman ko na naglakbay ang isa nitong kamay sa pang-upo ko, ay sinubukan kong muli na itulak ito. Let go of me! Ano ba? Bitiwan mo sabi ako eh! Nang mapagtanto ko na hindi ko ito kaya, ay tumingin ako sa paligid upang humingi ng tulong. Help! Help me! Sigaw ko. Ngunit ang lahat ay abala sa pagsasayaw at ang iba ay mga nagme-makeout na. Wala nang nakapansin sa akin. Damn! Ang sexy mo naman! Naipikit ko ang aking mga mata nang marinig ang sinabi ng lalaki. No! Stop! Biglang pumasok sa isipan ko ang mukha ni Romano. Ayokong hinahawakan ako ng ganito ng iba maliban sa kanya. Romano!
pagtawag ko sa pangalan nito. Nagsunod-sunod na ang pagtulo ng aking mga luha nang maramdaman ko ang mukha ng lalaki sa aking leeg. I tried to push him again, pero talagang malakas ito. Romano! I cried his name. Natulos ako sa kinatatayuan ko nang sa isang iglap ay bigla na lang nawala sa aking harapan ng lalaki. Ang bilis ng pangyayari. Sobrang kaba ko habang nakatingin sa taong humilas sa lalaking nang sumunod sa akin. What? Walang hiya ka? Nanginig na lang ang mga labi ko nang marinig ang boses na iyon. Romano, hindi ako makapaniwala. Hasir, hawak nito sa kwelyo ang lalaki. Who are you? Itinulak ni Romano ang lalaki dahilan para bumagsak ito sa sahig. Kinubabawa nito at pagkatapos ay sinuntok sa muka. Tatapusin kita! Galit na sigaw nito. Romano, anong ginagawa mo dito? Stop them! Sigaw ng mga nasa paligid. Napahinto ang malakas na tugtog dahil sa nangyayari. Ang mga tao na naroon ay nakatuon ng atensyon sa amin. How dare you put your hands on her? How dare you? Hindi ko alam kung lalapit ako. Galit na galit si Romano habang patuloy na sinusuntok ang lalaki na wala nang malay na nakahandusay sa sahig. Romano! Napahintuan kami nito sa ere nang tawagin ko ito. Unti-unti ay tumayo ito, ngunit hindi ako nilingon. Nang lalapitan ko si Romano ay napatigil ako nang may tumawag sa aking pangalan. Amanda! Luther? Napatingin ako sa kanya. Mabilis akong lumapit na makita ko na hawak nito si Tess na mukhang lasing na. Amanda, sino ba tong pangit na lalaking to? Kilala mo ba? Luther, si Romano. He's here. Sabi ko at nilingon muli si Romano, pero wala na ito doon sa harap ng lalaki na humabol sa akin. Naglakad ako palapit at iginala ko ang aking mga mata. Hinahanap ko siya. Nasaan ka na, Romano?